Para po sa ating batayan ng pamamahayag ng salita ng Panginoon, hinango ito sa dalawang bahagi ng kasulatan. Sa Mateo, Kabanatang 7:24 at Lucas 6:48. Bagamat ang kabuuan nito ay ang Mateo 7:24 hanggang 27, ang Lucas, Kabanatang 6, talatang 46 hanggang 49. Gayunpaman, ito ang mga bibigyan natin ng pansin o din. Mateo 7:24 at Lucas 6:48. Ganito ang ating mababasa. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino ay tinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Dagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng kanyang salita. Pagindapatin mo nawa, Panginoon, sa sandali pong ito ng aming pagkakatipon sa iyong pangalan, na iyong dalawin kami ng iyong presensya. Bumaba sa aming kalagitnaan upang ikaw ang siyang aming makatagpo at makatotohanan naming maranasan na ikaw ang siyang naririto sa aming kalagitnaan. Gaya ng iyong panangakong kung saan ang 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, ay naroroon ka sa kalagitnaan nila. Gayunpaman ang dalangin namin, Panginoon, sa sandaling ito ng pamamahayag ng iyong salita. Naway dinggin namin ang iyong tinig. At sapagkat ikaw ang nagsabing higit na mapalad ang dumidi at tumutupad sa iyong mga salita. At ito po ang aming dalangin, merong pagpapasalamat. Amen. Amen. Ang mga bahagi ng kasulatan na siyang ating binasa ay hinango sa talinhaga na sinalita ng ating Panginoon. Sunod-sunod nating binabaybay at tinatalakay ang mga ilang talinhaga na sinalita ng ating Panginoon, na kung saan ay nagtuturo ito ng mga katotohanan na dapat nating malaman at maunawaan bilang mananampalatayang Kristiyano. Ang ating aralin pagkain ay binatay sa talinhagang ito na hinango sa Mateo 7:24 hanggang 27 at katulad na pagkakasulat sa Lucas 6:46-49. Bagamat merong ilang mga ibang diin na binibigay sa katulad na pagkakasulat. Pinamagatan ko ang ating aralin na pagkain na patibayan, ang patibayan, katalinuhan o kamangmangan. Muli kong basahin ang mga talatang batayan natin. Ang sabi ng ating Panginoon, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at di ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Palagay ko po sa panahong kagaya nito na tayo ay nakakaranas ng mga kasalukuyan na mga bagyo. Malalakas na pagulan, paghihip ng hangin at mga baha ay makakaugnay tayo sa talinhagang sinalita ng ating Panginoon, sapagkat dito bandang huli ay ating pag-uusapan ng kinahitnan na kalagayan ng 2 bahay na itinayo ng isang matalino
at itinayo ng isang mangmang. At makikita natin ang magkaibang patibayan kung saan nila itinayo itong mga bahay. Isang patibayan na sa ibabaw ng batuhan at ang isa'y sa ibabaw ng buhanginan. At mahalaga dito ang ating pansinin, lalo na ang kinahidatnan pagkatapos ng unos, nang lumagpak ang ulan, mihip ng malakas ang hangin at bumaha. Ang isa'y matatag na nakatayo at ang isa na may nawasak at gumuho. Maging isang magandang pagbubulay-bulay sa atin, yamang ang pag-uusapan natin, lalo na mahalaga dito, ay ang patibayan, o yung pinakasaligan, yung pundasyon sa pagtatayo ng anumang bagay. Ang kasabihang pagtatayo ng bahay, ito'y patalinhagang salita, ito'y salitang naglalarawan ng pagtatayo ng buhay. Kaya isa siyang metafora o ng paghahalintulad o paglalarawan. Kahit na sa anong pa bang larangan ay ginagamit ang mga salitang pagtatayo ng bahay at madalas ay katumbas na sumisimbolo sa pagtatayo ng buhay. Ang ating Panginoon, siyang Diyos ng si David. Mababasa natin yan sa 2 Samuel, ang pangako ng Diyos na itatayo ang bahay ni David. Ito'y iniugnay sa mga mabubuting pangako ng Diyos na itatatag ang sambahayan at maging ng kaharian ni David. Kaya yung pangusap na pagtatayo ng bahay ay patalinhaga. Salitang naglalarawan ng pagtatayo ng buhay. Kaya naman, dapat nating tignan at pag-usapan kung gaano ba lubhang mahalaga ang magkaroon ng pinakasaligan o patibayan sa buhay. Sapagkat ang lahat ng mga bagay, lalo na ng ating mga pinaniniwalaan, yung tinatawag nilang beliefs, maging yung ating mga pinahahalagaan, virtues or values sa buhay, nakasalalay ang lahat ng ito sa anumang saligan o patibayan. At kung anuman ang magiging kalagayan na kasalukuyan o kahinatnan, ay nakasalalay sa ating patibayan. Kung ano yung pundasyon natin sa buhay, saan natin itinatatag ang ating buhay, saan natin isinasalalay ang ating mga buhay, sa anumang panuntunan o pinakasaligan. Malaki ang kinalaman nito sa maaring kasasapitan ng ating buhay, sa kasalukuyan man o maging sa hinaharap. Kaya napakalaga nitong paksang ating pag-uusapan at mismong ating Panginoon ang siyang nangusap nitong mahalagang talinhaga na kung saan ay matuto tayo ng mga katotohanan na kailangan natin sa buhay bilang mananampalataya ni Kristo Jesus na ating Panginoon at ating tagapagligtas. Gaano katotoo na lubang mahalaga kaya na dinggin at ganapin ang mga salitang sinalita ni Jesus, ang Kristo o Mesyas na tagapagligtas at Panginoon. Itong Yesus Kristos o Kristos at Yeshua HaMashiach. Gaano katotoo na lubang mahalaga na dinggin at ganapin ang mga salitang sinalita niya.
Alam po ba ninyo na malaki ang agwat ng pagkakaiba ng dinggin at ng ganapin? At ang sinabi ng ating Panginoon at mamaya ay ating hihimayin ng talinhagang kanyang sinalita na hindi lamang mahalaga na dinggin ang kanyang mga salita, kundi sundin din naman. At upang malaman natin at maunawaan na gayong totoong kailangan na pakinggan at tanging ganapin ang kanyang salita. Mahalaga po ito sapagkat marahil dito man, tayo kahit na mga nananampalataya kay Kristo Jesus nating Panginoon, ay maaring tayo man ay nasusubok sa ating pagsunod sa Kanya. Kung tayo ay mga tagapakinig lamang at hindi tagapagtupad ng kanyang mga salita. Marami ang mga nakikinig lamang, ngunit gaano katotoo na tinutupad nila ang mga sinalita ng ating Panginoon. At ito'y mapapaghalata natin ang kahinatnan noong nakikinig lamang at hindi naman tumutupad. Sa talinhagang sinalita ng ating Panginoon, ay maliwanag na inilahad niya ang agwat ng pagkakaiba ng dalawang bagay na ito. At ito'y ginawa niya sa pamagitan ng paghalimbawa sa talinhaga ng dalawang taong nagtayo ng bahay. Nang pagtatayo ng bahay, ito'y batay sa kanilang ginawang pagtatayo sa magkaibang patibayan. Ang isa ay nagtayo ng bahay sa batuhan at ang isa ay sa buhanginan. At mapapaghalata natin ang mayroon totoong katalinuhan o kamangmangan. Itinuring na matalino ang tao na nagtayo sa bato. Gaya ng nasusulat sa Mateo 7:24, isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Samantalang mababasang sinabihang mangmang, itong nagtayo ng kanyang pinagtayuan ay buhanginan. Gaya ng mababasa sa Mateo 7:26, isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At upang ang maipakita ang pagkakaiba, anong gayong kahinatnan, kalaunan nitong mga itinayo? Dito natin makikita ang kamangmangan at katalinuhan. Dito natin makikita ang magkaibang patibayan na pinagtayuan nitong mga nagtayo ng kanilang mga bahay. Ano ang kinahinatnan sa kinalaunan nitong may tinayo? Anong nagwika ng mismong Panginoon sa sanalitang talinhaga? Mababasa natin yan sa Mateo 7:24, 25, 26 at 27. Ang sabi niya, ang bahay sa ibabaw ng bato, lumagpak ang ulan at bumaha, at humihip ang mga hangin, at tinampas ang bahay na iyon, at hindi nabagsak. Samantalang inilarawan ang bahay sa buhanginan, sabi, lumagpak ang ulan at bumaha, at humihip ang hangin, at tinampas ang bahay na iyon, at nabagsak. Yung isa hindi lumagpak, ito'y bumagsak. Tanging mapapansin ang magkaibang kinahinatnan nitong mga itinayo. At ating mapapansin din na kapwa sinalanta. Kapwa sinalanta ng ulan, ng baha at ng hangin. Ang dalawang bahay na itinayo sa magkaibang kinatayuan o patibayan. Ipinaunawa dito na ang pagsubok ay dumating sa kapwa. Dalawa. Dumating sa at nangyari sa bahay na itinayo sa bato
dumating at nangyari din dun sa bahay sa ibabaw ng buhanginan. Kapwa sinalanta ng unos. Datapwat maliwanag pagkatapos ng unos. Ang sinabi ay, yung isa ay matatag na nakatayo at ang isa ay bumagsak na gumuho. Para bagang ipinapahiwatig mo na rito sa salitang talinhaga na kapwa ang lahat ay pinagdadaanan ng iba't ibang pagsubok. At masusubok ang isa kung kagaya siya ng isang bahay sa ibabaw ng batuhan o isang bahay sa ibabaw ng buhanginan. At maliwanag ang pagkakatulad, ang taong nakikinig at tumutupad ng mga salita ng Panginoon. Yung taong nasa Panginoon. Datnan man ng kaganapan na hindi mabuti at kapwa, katulad din ng wala sa Panginoon, ay dinaratnan din ng ganitong mga pangyayari, subalit inilalarawan na yung nasa Panginoon ay nakakaraos sa bawat unos at para siyang bahay na matatag na nakatayo at hindi kagaya ng bumagsak at gumuho. Nakikita ang pagkakaiba ng buhay ng tao. Kaya napakalaga yung tayo'y nasa Panginoon. Napakalaga yung tayo'y nakikinig at tumutupad ng mga salita ng Panginoon. Sapagkat dito, natin makikita ang sarili nating buhay kung tayo ay matatag o tayo babagsak. Pagdating lalo na ng mga unos na kapwa sumasalanta sa kalahatan. Kaya tayo mga mananampalatayang Kristiyano, hindi tayo makakaiwas o makakatakas basta maging sa mga nangyayaring di mabuti sa ating kapanahunan at ating kapaligiran. Datapwat ang malaking agwat ng pagkakaiba sa mga mananampalataya. Kahit na tayo'y daranas ng pagsalanta nitong unos ng buhay, mananatiling nakatayo ang bahay na nasa ibabaw ng batuan. Ibig sabihin yung tumutupad, nakikinig at tumutupad sa salita ng Panginoon. Ano ang gustong ituro dito? Mapupuna sa Biblia, makakabasa sa Biblia, mapupuna sa Biblia, makakabasa ng mga metapora na tinatawag. Ang mga metapora o talinhaga ay mga salitang pagpinagtutularan, binibigyang pakahulugan maliban sa pangkaraniwang naunawaan. Isa nga gaya limbawa ang bahay. Ang bahay ay sa Biblia ay isang metafora, isang talinhagang salita o salitang pinagtutularan na iniugnay sa buhay ng tao. Ang bahay ay inuugnay sa buhay ng tao. Iniugnay mismo sa tao at iniugnay sa kanyang kalagayan. Pinili kong sipin ang ilan lamang halimbawa ng mga talata. Napakarami po niyan. Daan ang mga talatang mababasa natin tungkol sa bahay. Subalit pinili kong mga ilan. Halimbawa ang Ecclesiastes 12, 3 at hanggang 7. Na natatandaan ninyong sa inyong pagbabasa ay inilarawan ang pagtanda ng tao sa isang bahay. Hindi po ba?
May tinukoy siyang yung tagapag-ingat ng bahay ay manginginig. Yung bahay na tinutukoy ay ang katawan ng tao at yung mga tagapag-ingat ng bahay na manginginig ay ang mga kamay. Yung malakas na lalaki ay mapapayukod. Maaring tumutukoy sa mga binti at tuhod ng isang tumatanda na malakas na lalaki tinukoy ay mga yuyukod o manginginig. Yung mga manggigiling ay maglilikat sapagkat kakaunti tumutukoy sa mga ngipin. Hindi na makayumuya dahil ilan na lang natitira o kaya ay wala ng ngipin ang tumatanda. Yung nagsisidungaw sa mga dungawan ay nangasisilaw. Ito yung mata. Tayong tumatanda, madali nang masilaw tayo sa liwanag, hindi ba? Ang mga pintuang sasarhan sa mga lansangan. Ano ba yung pintuan na ito? Tumutukoy na metapora. Sa maraming bagay, pati ang katawan, ang sabi bandang uli, ang tao ay pumapanaw sa kanyang malahong tahanan. Yung sa Biblia, isang metapora, ang bahay na tumutukoy sa tao, sa kanyang kalagayan, sa kanyang pagtanda. Tignan pa natin ang mga ilang halimbawa. Si Job, sa Kabanatang 4, talatang 7-21, ang sabi niya, itong mga taong namamatay ay nagsisitahan sa bahay na putik. Tinulad ni Job ang ating katawan na namamatay sa isang bahay na putik. Sa ikawalang Korinto 5:1 at 2, tinawag sa nasusulat ang katawan ng tao na tahanan, bahay na tabernakulong ukol sa lupa, at meron ding tinukoy na gusaling mula sa Diyos o tahanang mula sa langit. Sa Lucas 11:24-26, hindi ba mismong Panginoon kanyang sinaltang meron taong nangyaring naging bahay ng masamang espiritu. At nagsisama pa ng 7 pang espiritu na lalong masama sa kanya, at sila'y nagsipasok at nagsitahan doon at naging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa sa una. Tinukoy ng ating Panginoon na ang isang tao ay naging tahanan o naging bahay ng masamang espiritu. Sa kabila naman ito, sa unang Pedro 2:4-7, ang mga mananampalataya ay ay parang batong buhay at natatayong bahay ukol sa Espiritu. Ilan lamang ito mga talata upang patunayan lamang na ang bahay ay isang salitang paglalarawan o metafora o matalinhagang salitang itinutulad ang buhay ng tao. Ang mismong tao at maging ang kanyang kalagayan. Bagamat maraming mahagilap na mga maaring sabihin nating paliwanag sa talatang ating pinag-uusapan o talinhagang ating pinag-uusapan, pinili kong pansinin sa sinalitang talinhaga ng mga ditong itinayong bahay. Yung bahay na itinayo sa buhanginan at ang bahay na itinayo sa batuhan, ang bahay ay may palalagay na naglalarawang magkaibang kinahitnan na kalagayan. Mas pinili kong pansinin natin yung kalaunan, anong kinasapitan noong mga itinayong bahay. Kung sa patalinhagang paraan, inilarawan ang tao o ang kanyang kalagayan sa isang bahay na itinayo sa ibabaw ng batuhan at ang isa sa buhanginan, mas higit nating pansinin yung una ay yung kinahitlatnan. Mas mabuting tingnan natin anong nangyari doon sa bahay na nakatayo sa batuhan at anong nangyari doon sa bahay na nakatayo sa buhanginan. Yung kahinatnan na kalagayan ang masinibig kong ating
pansinin ang kalagayan ng tao na maaari niyang kinalaunan ay kasasapitan. Kaya ang sabi ko, dito itong mga itinayong bahay ay may palalagay na paglalarawang magkaibang kinahitnan na kalagayan ng mga taong nagtayo. Nang tinayo sa bato na bahay ay iniugnay sa isang larawan na pagkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Nang isang nakikinig ng tinig at ginagawa ang salita ng Panginoon, o marahil may sabihin natin, yung nasa Panginoon. Ang gayon ay higit na mababatid na nakatitiyak na matatag ang kanyang katayuan sa buhay parang isang bahay. Matalino na itinayo sa ibabaw ng bato at hindi nabagsak. Idinugtong ng Lucas 6:48 dyan, itong nagtayo ay humukay at pinakalalim at inilagay ang patibayan sa bato at hindi nakilos sapagkat natitirik na mabuti. Tingnan yung paglalarawan ng katiyakan ng kalagayan o katayuan ng isang taong nasa Panginoon. Pinakalalim yung kanyang pagkakahukay. At ang sabi doon ay natitirik na mabuti. Ito yung kainaman ng talagang tayo ay nakikinig ng salita ng Panginoon at tumutupad sa mga ito. Mas malalim ang ating pagkakabaon ng ating sa patibayan, sa salita ng Panginoon. Hindi tayo kaagad makikilos. Kaya maral binigyan ng diin ng Panginoon sa kanyang talinhaga. Yung hindi lamang pakikinig. Kasi yung pakikinig lamang, madalas ay ang maaaring mangyari ay pumasok sa ating sangtenga, ang wika nga natin, at pagkatapos ay lalabas din dun sa kabila. Parang hanging duman lamang sa atin ang salita ng Panginoon. Kaya siguro binigyan ng Panginoon ng diin na hindi lamang nadinggin ang salita ng Panginoon, kundi tuparin ang mga ito. At kapag ito'y ginagawa natin, mahalin tulad tayo sa isang tinayo ng isang matalino na itinayo ang kanyang bahay sa batuhan. At malalim ang pagkakahukay, hindi mauuga sapagkat ang sabi ay natitirik na mabuti. Kaya mga pinakaibig na kapatid, napakalaga talaga na tayo ay mamuhay sa Panginoon, mamuhay na dinirinig ang kanyang mga tinig at talagang tupdin ang mga ito. At napakalagang lalalim tayo sa pagkakahukay. Yung mas lalalim ang ating kaalaman at kaunawaan sa salita ng Panginoon. Yung malalim na nakahukay ay matarik na mabuti, natatarik na mabuti ang sabi ni Lucas. Talagang mahirap bunutin yan. Tingnan ninyo yung talagang nabubuhay sa salita ng Panginoon. Kahit na anong unos ang maaring dumating sa kanyang buhay, hindi siya kagad matitinag, kundi matatag siya na nakabaon, nakatayo sa matibay na patibayan. Maging si Santiago na ating na apostol, sa Santiago 1:22-25, anong sabi niya? Maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Sapagkat ang sabi niya, yung tagapakinig lamang ay dinadaya niya ang kanyang sarili. Bakit at paanong paraan niya dinadaya lamang ang kanyang sarili? Nakikinig nga siya, ngunit dinadaya ang kanyang sarili sapagkat hanggang sa pakikinig lamang siya, itinulad siya sa isang taong nananalamin.
Makita niya ang kanyang sarili kung sino siya at pagkatapos nakakalimutan niya. Samantalang yung tagatupad, hindi lamang tagapakinig, ang sabi niya, ay siyang gumagawa nito, siya'y tagatupad at hindi niya nalilimutan. Siya ang taong pagpapalain. Yan. Tama nga naman po. Yung kapag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, o kaya naman nakikinig tayo, ay may mga pagkakataon na para tayong tumitingin sa sarili. Nakikita natin ang sarili natin sa mga salita ng Panginoon. Ngunit kapag hanggang sa pakikinig lamang tayo, lalo na kung minsan may mga masakit na salita, ang mga salita ng Panginoon, na tinutuwid tayo. Parang dalawang talim na tabak na tumatagos sa ating kalamnan. May mga natitisod, di ba? May mga nasasaktan. Mayroong ayaw ng makinig, mayroong ayaw ng bumalik, sapagkat sabi, ay nakakarinig sila ng salitang masakit sa kanilang mga pakiramdam. Ngunit ang gayon ang sabi, kung hindi naman magbabago ng dahil sa mga salita ng Panginoon, para siyang tumingin sa salamin. Nakita na niya kung sino siya, nakita na niya kung ano siya, nakita niya kung anong kanyang mga dungis sa kanyang mukha, o maaaring sabihin kung ano ang kanyang mga kakulangan, ang mga bagay na dapat na alisin niya sa buhay, anong dapat na magbago, ngunit hindi niya gagawin. Tatalikod lang sa salamin, malilimutan lang na yung lahat. Yung tumutupad sa salita ng Panginoon ay kakaiba. Narinig niya ang salita ng Panginoon. Narinig niyang nangusap ang Panginoon. Maaring nasaktan siya. Maaring hindi na nagustuhan. Ngunit handa siyang patuwid sa Panginoon. At kapag ginawa niya ito, ang sabi, ang taong yun ay pagpapalain. Yan ang sinabi ng Santiago 1:22-25. Nakita natin yung kalagayan ng isang taong kagaya ng isang bahay na naitayo sa ibabaw ng batuhan, matatag ang kanyang patibayan, ginigiit na pinababatid sa talinhagang sinalita ang katiyakan ng kaligtasan niya. Ang gayong taong pinakikinggan at isinasa katuparan ng mga salita na nagmula sa mismong Panginoon. Ipinamamalas na ligtas ang gayong tao. Bagaman makakaranas, makakalampas sa bawat o lahat na maaring mangyari na hindi mabuti. Tiyak na matatag na makakaraw sa unos. Yan ang isang makatotohanan na katiyakan sa buhay na parang isang bahay na itinayo sa bato. Maliwanag ang nating nakita na minumungkahi sa talinhagang sinalita ang bahay na itinayo sa ibabaw ng batuhan, na kahit na ito ay dumanas ng pagsubok, ng unos, nakaraos, matatag na nakatayo at hindi gumuho, ay pinansin natin, higit sa lahat, ang katiyakan ng kaligtasan na mayroon ng gayong tao. At makikita natin kung sinong mayroong ganitong totoong katiyakan ng kaligtasan, yung hindi natinag, matatag, at ang kinalabasan o kinahitatnan ng kanyang kalagayan ay ligtas siya sa kabila ng mga nangyari. Maliwanag ang pagtutulad. Sinong mayroong ganitong totoong katiyakan ng kaligtasan
ay tuwirang tinuran ng mismong Panginoon. Sa Mateo 7:24 ang sabi, ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Lucas 6:48, siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay at naumukay na at pinakalalim at tinilagay ang patibayan sa bato. Sa ibang pagkakatalaan ng talinaga sa Lucas 6:46-48, bago sinalita ng Panginoon itong talinaga, pinangunahan muna niya ng katanungan. Nang sabi niya, bakit niyo ko tinatawag na Panginoon? Panginoon, hindi naman ninyo tinutupad ang aking sinasalita. Parang ang sinasabi doon ng Panginoon ay, anong silbing tawagin niyo akong Panginoon? Gaano katotoo na ako'y pinapanginoon ninyo? Kung ako'y pinapanginoon ninyo, ay dapat sundin niyo ang aking mga salita. At pagkatapos nito, itinulad niya sa isang matalinong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, yung totoong pinapanginoon ang Panginoon. Yung totoong siya'y nakikinig at sumusunod sa mga salita ng Panginoon. At idinugtong pa sa Lucas 11:26 ang ganito, na lalong mapapalad ang nakikinig ng salita at ito'y ginaganap. Iginigiit na ipinababatid sa atin ng talinhagang sinalita na hindi sapat na dinggin, kundi dapat ganapin ang mga salita ng Panginoon. Siya na nakikinig at tinaganap ang mga iyon, ang sabi ng Panginoon, ang siyang taong lalong mapalad. Ngayon, makakabasa ba tayo na mapagkikilala? Sino yung dumirinig ng tinig ng Panginoon at gayong tumatalima sa Kanya? Meron bang mga taong mababasa natin na mapagkikilala? Sino yaong mga taong dumirinig ng tinig ng Panginoon at nagsisipagsunod sa Kanya? Alalahanin natin, 2 Timoteo 1:19 na nakikilala ng Panginoon kung sino ang mga Kanya. Ang tugon dito ay ang 1 Gs 14:26-28 na siyang ating isang panulok o saligan o batayan ng ating pananampalataya dito sa kawan ng Panginoon. Ang Panginoon mismo ang siyang nagsalita kung sino ang mga kinikilala niyang mga Kanya. Sino yung mga taong totoong dumirinig ng Kanyang tinig at nagsisunod sa Kanya. Hindi ba sinabi niya, ako ang mabuting pastor? Nakikilala ko ang mga akin at ang mga akin ay nakikilala nila ako. At meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito, kinakailangan din namang dalhin ko sila upang sila'y maging isang kawan at magkaroon ng isang pastor. Datapwat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Ang aking mga tupa ay dinirinig ang aking tinig, sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisunod sa akin. At ang aking mga tupa, binibigyan ko ng buhay na walang gan, kailan may hindi sila mapapahamak at walang sino mang makakaagaw mula sa akin. Napakaliwanag ng nasusulat kung sinong merong katiyakan ng kaligtasan. Sino yung kagaya ng bahay na itinayo sa ibabaw ng batuhan, na hindi matitinag kundi matatag na nakatayo. Hindi lamang ang kanyang tiyak, ang kanyang katayuan, ang kalagayan niya sa kasalukuyan, kundi maging ang kanyang kahahantungan, ang kanyang kasasapitan. Sinabi ng Panginoon sila na mga dumirinig ng kanyang tinig at nagsisipagtupad nito. Sila namang kinikilala niyang mga tupa sa kanyang kawan.
Binibigyan niya ng buhay na walang gan. Kailan may hindi mapapahamak. At walang sino mang makaagaw mula sa kanyang mga kamay. Ito yung katiyakan ng kaligtasan na meron sila na mga taong dumirinig ng tinig ng Panginoon at tumutupad ng mga ito. Sila na mga itinulad sa isang bahay na itinayo sa ibabaw ng batuhan. Na kahit na anumang unos o anumang bagay na mangyayari na hindi mabuti, nasasapit, sila'y hindi mapapahamak. Kundi pinamamalas na sila'y ligtas. May katiyakan ng kaligtasan, kagaya ng bahay na itinayo sa bato. Ang ganitong magandang kapalaran sa kasalukuyan at kahinatnan na kalagayan ng mga taong kinikilalang nagsisampalataya sa Panginoon at gayon kasamang ibinibilang sa kanyang mga tupa na dumirinig ng tinig at tumatalima sa kanya ay isangang tunay na matibay na katiyakan ng kalagayan sa buhay, parang bahay na itinayo sa bato. Saan naman iginaya sa talinhaga ang kahinatnan ng sinuman na masasabing hindi naman talagang totoong sa Panginoon. Sa Mateo 7:28-27, mababasang ang mangmang, itinayo itong kanyang bahay sa buhanginan, nabagsak, at masdan ninyong pagkakasalita, at kakilakilabot ang kanyang pagbagsak. Lucas 6:48-49, sabi, itong taong nagtayo ng bahay sa lupa na walang patibayan, nagiba at malaki ang naging kasiraan ng bahay na iyon. Ganito, totoong inilarawan ang kinahinatnan, kakilakilabot ang pagbagsak at malaki ang naging kasiraan. Walang pag-aalinlangan, tiniyak sa nangasusulat ang kahantungan na kapahamakan ng mga sinasabing hindi nagsisampalataya kay Kristo Jesus nating Panginoon at ating tagapagligtas. 1:3-18, nung sabi ang hindi sumasampalataya, hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ni Jesus ang Kristo. 1:12-48, ang nagtatakwil kay Kristo Jesus ay hindi tatanggap, ay hindi tumatanggap at hindi tumatanggap ng kanyang mga panalta ay siyang sa kanya'y hahatol sa uling araw. Ang ibig sabihin ng salitang hahatol doon, yung krino ay hahatulan at parurusahan ang hindi tumatanggap ng mga salita ni Kristo Jesus at itinatakwil siya. 1:36, anong sabi? Ang hindi tumatalima kay Jesus ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Diyos ay sumasa kanya. Yung salitang poot doon ay yung orhe, na ibig sabihin ay kagalitan at kaparusahan. Sa 1:8-24, malibang magsisampalataya na si Jesus ang Kristo, ang hindi sasampalataya ng gayon ay mga mamatay sa kasalanan. Ang ibig sabihin sa Grego ay apotnesko, papatayin, lilipulin. Sa Pilipos 3:18-19, sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan. Apoleia sa Grego, kapahamakan o kaparusahan ng kahantungan, kahinatnan ng mga kaaway ni Kristo. Ikalawang Tesalonica 1:8, sa kanila na hindi nagsistalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus, ay siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan. O letros sa Grego, na ibig sabihin ay silang tatanggap ng kagantihan na kaparusahan. Sa ikalawang Pedro 3:7, sa araw ng paghukom, sila ang kasamang malilipol, kasama ng mga taong masama.
At sa Apocalypse 28, 1:8, sa mga hindi nananampalataya, ang kanilang bahagi, ang kanilang kasasapitan o kahantungan, meros sa wikang Grego, ay ang dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Napakaliwanag ng agwat ng pagkakaiba. Kahit na sa patalinhagang salita, pinakita ng Panginoon ang agwat ng pagkakaiba ng kahinatnan sa kalagayan, sa kasalukuyan at maging sa kahantungan ng isang di mananampalataya at ng mananampalataya. Yung taong tinulad sa matalino na tayo ng bahay sa ibabaw ng batuhan. At yung mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng batuhan. At pagkatapos na ipaliwanag o inilarawan na maliwanag ang pagtutulad ng mga nananampalataya na dumirinig at tumutupad. At doon sa mga di mananampalatayang maaring may pagkakataon dumirinig, ngunit hindi naman tumutupad sa mga salita ng Panginoon, makita ninyo ang malaking agwat ng kanilang kahantungan. Ang isa'y katiyakan na kaligtasan at ang isa'y kasiguruhan na kapahamakan. Alin sa dalawa ang ating maaring ilarawan ng ating mga sarili? At upang lalo pa nating makita ito, magaang mapag-uunawang ang anumang kinahinatnan sa sinalitang talinaga. Nitong itinayong mga bahay ay nakasalalay sa pinagtayuang patibayan. Ang anumang kinahinatnan nitong mga itinayong bahay, nakasalalay sa mga pinagtayuang patibayan, batuhan o buhanginan. Mahalaga po ito. Bakit? Kung mapupunan natin sa Biblia na ang salitang bahay ay ginagamit din na inilalarawan o itinutulad ang buhay ng tao, ang tao mismo at maging ng kanyang kalagayan, kasalukuyan o kahinatnan, maging sa Biblia mababasa ang bato ay isa ring metafora, isa ring salitang paglalarawan. Tignan natin ang mga ilang halimbawa. Ang Diyos o si Jesus ang Kristo mismo ay tinulad sa nangasusulat sa bato. Dito iniugnay o ibinabatay ang katiyakan ng kaligtasan. Kapag pinag-uusapan ng Diyos ay bato, si Jesus, ang Kristo ay bato, yung salitang paglalarawan na bato rito ay iniugnay o ibinabatay doon ang kaligtasan. Ito mga ilang talata, Deuteronomio 32, 3, 4, 18, 30, 31, Unang Samuel 2, 2, Ikalawang Samuel 22, 2, 3, 31, 32, 47, mga awit 18, 2 at 31, mga awit 28, 1, mga awit 31, 2 at 3, mga awit 62, 1, 2 at 7, mga awit 7.3, 89.26, mga awit 94.22, mga awit 95.1, Isaias 17, Gis 26.4, 44.8. Ang sabi ng mga talatang yan, ilan sa mga akin lamang hinugot mula sa mababasa sa Biblia, at marami pang iba kung tutusin, ang Panginoon, ang Diyos, siya ang bato, ang malaking bato na katibayan ng kaligtasan. Sa bakit yung bato doon,
inilalarawan ang Diyos bilang katibayan ng kaligtasan. Si Kristo Jesus, tingnan ninyo, anong sabi? Mga Gawa 4:10 hanggang 12. Si Jesus ang Kristo, siya ang bato na itinakwil ng mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok. Itong Kristo, na si Jesus, itinulad din sa isang bato, at yan ay mababasa din ninyo sa mga awit 18:22, Isaiah 8:14-15, Isaiah 28:16, Mateo 21:42, at unang Korinto 10:4. Si Kristo Jesus man, mismo ay tinulad sa bato. Kung paano ang Diyos ay tinulad sa bato, nilarawan bilang kagaya ng isang bato o parang isang bato, ngunit ang kaibahan, si Kristo Jesus ay itinakwil ng mga nagtayo ng bahay. Ngunit itong bato na itinakwil, siya pala ang panulok, siya pala ang pundasyon, siya pala ang saligan ng kaligtasan. Tingnan niyo mga Gawa 4:10-12. Basahin kong buo. Si Jesus ang Kristo, siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. At, ito yung dinugtong, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. Ang bato na pinakapatibayan, saligan ng kaligtasan, ay walang iba kundi si Kristo. At lalo pang pinatingkad yan ng sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 3:11 na wala ng ibang saligan na inilatag maliban sa patibayan na inilatag na walang iba kundi si Kristo Jesus. Anong ibig sabihin? Kung ang katiyakan ng kaligtasan ng pag-uusapan, si Kristo Jesus na ang bato na saligan o batayan ng kaligtasan, wala nang may lalatag pang patibayan na iba. Maliwanag po dapat sa atin yan bilang mananampalatayang Kristo. Wala nang ibang pagsasaligan ng kaligtasan. Wala nang patibayan na may lalatag upang maligtas ang tao. Yan ang gustong ibig sabihin. Kundi yung nailatag na ang bato na si Kristo. There's no other foundation that man can lay. Wala nang ibang saligan o batayan ng kaligtasan. Inilatag na kagaya ng isang bato na saligan. Ang pagbabatayan, ang pagsasaligan na lamang ng kaligtasan ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Huwag tayong padaya. Kaya ay dinugtong ng mga Gawa 4:10 hanggang 11. Yung batong yon, si Kristo Jesus, na itinatakwil ng iba, na hindi tinatanggap, na hindi kinikilala, na hindi sinasampalatayan. Yun ang batong panulok ng kaligtasan. At sa kanino mang iba'y wala ng kaligtasan. Wala ng ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat na ikaligtas. Kaya napakalaga ng pinag-uusapan nating talinhaga sapagkat kung ang katiyakan ng kaligtasan na pag-uusapan, kung paanong ang kinahinatnan, kinahantungan ng bahay na itinayo, ay nababatay o nakasalalay sa batong o patibayan na pinagtayuan. Kung si Kristo Jesus mismo ang ating
pinakabatong saligan o batayan, pinakapundasyon ng ating pananampalataya. Nakatatag, nakalatag ang ating pananampalatayang Kristiyano sa bato na itinakwil, sa bato na hindi tinatanggap at kinikilala ng tao na walang iba kundi si Kristo. Ngunit wala ng ibang may lalatag na pamantayan, patibayan ng kaligtasan kundi lamang siya. Wala na. Kaya nga may katiyakan ng kaligtasan ng sinumang sumasampalataya kay Jesus, ang Yeshua Mashiach, ang Yesus Kristus, ang Kristo na Mesyas na tagapagligtas at Panginoon. Unawain mabuti, ang kahinatnan ng sinuman. Ang kahinatnan ng sinuman ay nakasalalay o nababatay sa tanging magiging pagsampalataya o di pagsampalataya kay Kristo Jesus. Dito, nakasalalay o nababatay ang kahinatnan ng sinuman. Sa kanyang pagsampalataya kay Kristo Jesus o di pagsampalataya. Sabi ng nasusulat sa unang Pedro 2:7, sa nangananampalataya siya'y mahalaga, si Kristo Jesus. Unang Pedro 2:4, sa kanya'y nagsisilapit kay Kristo Jesus na isang batong buhay, na sa Diyos siya'y hirang at mahalaga. Unang Pedro 2:6, ganun din ang Roma 9:33, ang sabi, siya nga si Kristo Jesus ang inilagay na isang batong panulok, hirang, mahalaga, at ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapaya. Unang Pedro 2:5 hanggang 10, ang mga nananampalataya ay parang ang natatayong bahay ukol sa Espiritu. Kagayang natatayong bahay sa batong panulok na si Kristo mismo, kaya nga merong gayong katiyakan ng kaligtasan. Ipinatatalastas na ligtas ang sinumang nakay o nasa kay Kristo Jesus. Samantalang mababasa, unang Pedro 2:7, datapwat sa hindi nagsisampalataya. Anong sabi? Unang Pedro 2:4, siya nga si Jesus ang batong kanilang itinakwil. Siya ang batong katitisuran nila. At ito po mabigat, si Kristo Jesus ang bato na pangbuwal. Anong ibig sabihin? Si Kristo Jesus ay bato na pangbuwal sa mga di naman nananampalataya sa Kanya. Ang mismong Panginoon ang nagsabi diyan sa Lucas 20:17-18 ganito. Ano nga ba ga ito na nasusulat? Ang batong itinakwil na nagtatayo ng gusali ay siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ang batong mahulog sa ibabaw ng batong yaon ay madudurog. Datapwat sino mang kanyang malagpakan ay kanyang pangangalating gaya ng alabok. Itong si Kristo Jesus mismo, na hinihintulad sa isang batong buhay. No? Anong sabi? Yung mahuhulog sa kanya ay madudurog. At yun naman kanyang bababagsakan ay magiging kagaya ng pulbo o alabok. Ibig sabihin, inilalarawan doon ang tiyak na kapahamakan ng hindi sasampalataya kay Kristo Jesus. Inilarawan sa talinhaga, matalinhagang paraan o sa isang metapora. Pag nakakita kayo ng batong napakatigas at matibay, ibagsak ninyo, ang bagay diyan ay madudurog. O kaya naman kung siya mismo ang ibabagsak, yung babagsakan niya ay mapupulbo na kagaya ng alabok. Itong si Kristo Jesus na tinatanggihan ng tao. Itong si Kristo Jesus na parang batong itinatakwil ng tao, tinitisod-tisod, hindi pinapansin. Nakasalalay sa Kanya ang kahinatnan na kalagayan ng bawat isa.
depende sa pagsampalataya o di pagsampalataya sa Kanya. Sa huli, nais kong pansinin natin, mapupuna sa talinhaga. Anong mapupunan niyo sa talinhaga? Ang tao ang nagtatayo ng bahay. May papalagay ang bahay ay maaring maging larawan ng kalagayan ng buhay ng tao na itinatayo. Ulitin ko. Mapupuna sa talinhaga, ang tao ang nagtatayo ng bahay. Dalawang tao ito na nagtayo ng bahay. Ngunit may papalagay yung bahay na kanilang itinatayo ay maaring maging larawan ng kalagayan ng buhay ng tao na itinatayo. Parang yung pagtatayo ng bahay ay patalinhang salitang inilalarawan ng pagtatayo ng buhay ng isang tao. Mahalagang isaalang-alang saang patibayan ito'y tinatayo. Palaging alalahaning nakasalalay ang buhay, kasalukuyan at kahinatnan, kaligtasan o kapahamakan, batay sa tibay ng pinagtatayuang patibayan. Kaya ang sabi ko sa ating aralin pagkain na pamagat, patibayan ang patibayan. Tiyakin natin, siguraduhin natin, ang itinatayo nating buhay ay maging kagaya ng isang bahay na itinayo sa batuhan. Sa bato na walang iba kundi si Kristo Jesus. Sapagkat kung hindi gayon, natin matitiyak ang pagtatayo natin ng ating buhay ay kagaya ng pagtatayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Mawawasak, mapapahama. Kaya nga pinakaibig ng mga kapatid, napakalaga na ang ating pagtatayuang patibayan ng ating buhay. At yan ang ating tanong, sa batuhan o buhanginan. Si Jesus ang Kristo, ang Yesus o Kristos o Yeshua Mashiach. Ang Mesyas na tagbabagtas ba na Panginoon, ang iyong totoong saligan o patibayan sa buhay. Palaging alalahanin ang inyong kaukulang kapalaran, katayuan o kalagayan, kasalukuyan o kahinatnan, ay nakasalalay sa matibay na patibayan. Makakatiyak na matatag ang katayuan at kalagayan sa buhay, kasalukuyan man o kahantungan, kung ang ating patibayan na pinagtatayuan ng ating buhay ay ang batuhan na sumasagisag, lumalarawan kay Kristo Jesus na ating Panginoon bilang bato na itinatakwil man ng tao at hindi tinatanggap, ngunit siya ang pinaka-panulok ng lahat ng bagay. Bago tayo manalangin, nais kung pakinggan natin sa ating pagmumuni-muni ang isang napagandang himnong Kristiyano. Sa Ingles, ang pamagat niya ay My Hope is Built on Nothing Else. Sa Tagalog, ang pag-asa ko ay natatag. Ang sabi ng mga titik nito, My hope is built on nothing less than Jesus Christ, my righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lead on Jesus' name. On Christ, the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Ang pag-asa ko ay natatag sa kabanalan at hirap ng ngalang Jesus na tanyag. Higit sa larawang lahat,
Si Kristo'y batong matibay na aking kinasasaligan, di gaya ng buhanginan. Pakinggan natin itong awiting ito at tayo patuloy na magmuni-muni at ating tiyakin sa ating mga sarili saang patibayan natin isinasalaysay ang ating buhay. Saan tayo natatayo ng ating buhay? Kristiyanong yan, mayroong napakagandang kwento o istorya. Kaya kung paminsan-minsan ay tingnan nating awitin ng mga ilang mga himnong Kristiyano na hindi basta sinulat na lamang, hindi basta kinatha, kundi mayroong mga magagandang kwento sa buhay ng mga sumulat na mga ito. At ang isang himnong ito na nagsasabing, "On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking land." Na tanging si Kristo lamang ang matibay na saligan sa buhay. Ang iba'y buhanginan. Ang iba'y kung saan nila'y sinasalalay ang kanilang buhay. Kung saan ang kanilang ginagawang patibayan ng kanilang pagtatayo ng kanilang buhay. Ngunit ang lahat po yun ay parang mga buhanginan, guguho, maglalaho. Tanging ang buhay na nakatayo kay Kristo Jesus, ang matatag na di mawawasak. Tayo yumukot, manalangin naming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa pagpapaalala mo sa amin, sa pamagitan ng iyong sinalitang talinhaga, na ang buhay namin ay parang isang bahay na itinatayo. Huwag nawa kaming maging mangmang na itatayo namin ang aming buhay sa parang buhanginan na patibayan. Nagtatayo ng buhay ang mga ibang tao na tinatayo sa kung ano-anong saligan o batayan. Merong nagtatayo ng kalang buhay na nag-aakalang kung naroon ang lahat ng kailangan sa buhay,
matatag na ang buhay. Ngunit nagkakamali. Sapagkat kapag sumapit ang unos, lahat ay mawawala. Ang iba'y nagtatatag sa rangya ng kanilang kayamanan. Akala nila'y matatag na ang kanilang buhay. Ang iba'y nagtatayo ng kanilang buhay sa ibabaw ng kapangyarihan. Na kung sila na ang makapangyarihan sa lahat, hindi guguho ang kanilang buhay. Marami pa sa karunungan. At iba't ibang mga bagay. Panginoon, tulungan mo kami na sa pagpapaalala sa pamagitan ng iyong salitang talinhaga, itayo namin ang aming buhay, ang aming bahay, sa matibay na patabayan kay Kristo Jesus, naming Panginoon. Upang kahit na magkaunos, kami makakaraos. Upang kahit na kami ay dumanas ng anumang mga bagay na mabuti, kami makakaligtas. Meron kaming katiyakan ng kaligtasan kay Kristo Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Maging matalino nawa kami, Panginoon, sa pagtatayo ng aming buhay, ng aming bahay. Kagaya ng sinasabi ng mga Kawikaan 24:3-4, sa karunungan ay natatayo ang bahay, at sa pamagitan ng unawa ay natatatag, at sa pamagitan ng kaalaman ay napupuno ang mga silid ng lahat na mahalaga at maligayang mga kayamanan. Pakinggan nawa namin at gawin ang sinasabi nitong Kawikaan na maging matalino kami at huwag maging mangmang sa pagtatayo ng aming bahay, ng aming mga buhay. Panginoon, dumarating at dumarating ang mga iba't ibang unos, hindi lamang sa kasalukuyan, kundi maging ang tiyak na kapahamakan sa inaharap. Ngunit ang taong itinayo ang kanyang bahay, ang kanyang buhay, sa matibay na saligan kay Kristo Jesus, tiyak na hindi siya mapapahamak, kundi siya'y maliligtas. Salamat po sa pagpapaalala mo sa amin sa pamagitan ng iyong sinalitang talinhaga. Amen.